Hello everyone! So ngayon, wala na tayong introduction, ganun agad. So ngayon, ayan, dahil marami naghihintay po ng tutorial ko nitong ating crochet shell coin purse, so pag-usapan na lang muna natin yung mga materials na maaari at pwede nyong gamitin sa project na to. So, gagawa ko ng hiwalay na video do sa ating tutorial kasi medyo mahaba-habang discussion yung tungkol dito sa ating materials, okay? So, first, ano daw ba yung klase ng yarn na maaari nating gamitin? So, marami tayong pwedeng gamitin dito. So, gumawa na ako ng listahan. 12-ply polyester. Ito, katulad nito, 12-ply polyester. Ganito yung nagawa ko sa 12-ply polyester. Okay? So, ayan yung mga sample natin. And, pangalawa, itong klase na to, polypropylene yarn. Yung size nito is 1.5 mm lamang. Pwede rin kayong gumamit ng 2 mm, mas makapal yun. Okay? So, katulad nito, 2 mm ito mas makapal, mas maganda. Pero mas mahal ito, compare sa 1.5 lamang. So, doon na lang tayo sa mura, kasi mura na, maganda naman. So, effect, di ba? So, pangalawa, pwede rin tayong gumamit ng 2 mm na tiny cord. So, bahala na kayo, choice nyo na. Pagdating naman sa 5-ply mill cotton yarn at saka sa 4-ply Indufil, mas mabilis kasi itong maghimulmol. So, kung halimbawa magpa-practice pa lang naman kayo, yun yung recommend ko na gamitin ninyo for practice only. Pwede nyo rin namang ibenta, kaya lang hindi natin kasi magagaranti yung tagal ng kagandahan ng ganitong klase ng yarn, acrylic yarn kasi yan. And then, yung pinaka-last yan kasi mahal yan, pero maganda din naman. 8-ply mercerized cotton, okay? So, ito yung Monaco natin. So, tapos na tayo sa klase ng yarn. Para sa hook size naman po, 3 mm. So, kung itong mga yarns, so ito ang gagamitin ninyo, 3 mm. At saka yung mga na-mention ko dito sa listahan natin, 3 mm. Pero, kung gagamit po kayo ng 10-ply polyester, gumamit po kayo ng 2.5 mm lamang. Okay? Kasi medyo manipis po ang 10-ply polyester kung gagawa tayo ng ganitong klase ng project. Okay? So, liitan nyo na lang yung hook size para mas masinsin or tight yung stitches natin. So, next, kailangan po natin ng lock. Ay, hindi pala. Leather muna tayo. Sa leather muna tayo. Okay? May dalawa tayong option sa project na to. Pwede tayong gumamit ng leather. So, ayan. Pwede tayong gumamit ng leather. Itong leather na to ay sa akin nyo lamang po mabibili. I-message nyo na lang ako sa aking Facebook account. Abigail Tanaka. Ayan. Yung makikita ninyong magandang profile. Charot! So, yung pangalawa nating way to make this wallet is crochet, of course. So, pwede nyo i-crochet. Kaya lang ako, mas gusto ko ang ginagamitan ng mga leather base kasi bukod sa unique yung kanyang itsura, unique yung design niya, mas mapapabilis niya yung trabaho natin. So, katulad ko na lagi na lamang bulk yung order sa akin, napakarami ng mga order, kailangan ko pong mag-magic, okay? So, kailangan ko siyang gamitan ng leather. Pero para sa inyo naman na gusto nyo lang gumawa at gusto nyo mag-practice, pang regalo at bawas na rin sa gastos, pwede kayong gumawa ng crochet version lamang. So, doon sa unang tutorial na gagawin ko, ito po muna. Ito yung pangalawang tutorial na gagawin ko, okay? So, tapos na tayo dito sa leather. Dito tayo sa lock, okay? So, kapag gumawa tayo ng iba't ibang wallet natin, yung crochet version at saka itong leather version, gagamit tayo ng magkakaibang lock, of course, pero magnetic lock pa din. So, yung magnetic lock natin ay merong iba't ibang klase. Merong ditahe. So, ganito ang itsura ng ditahe. Wala pa ako sample ng ditahe. Meron tayo ng ditusok. So, ito yung ditusok natin. Alam nyo na kung bakit. So, ito ay babae at lalaki. Charot. Ayan. Itutusok lang natin siya. So, ito yung example ng ating ditusok. So, kapag ito, tinusok natin dito sa part na to, safe na yung likod niyan. Pero, magiging problema natin kapag ito, tinusok natin dito sa dito, ito ang problema niyan. Magkakaroon siya dito ng visible na yung tusok. So, ang gagawin natin, tatakpan natin yan. Okay? So, medyo magastos, pero okay lang yon. Bahala kayo, diskarte kayo. Marami naman tayo sa Shopee ng mga nakasale na mga
Yung mga ganyan-ganyan, okay? So, may mga links po ako kung saan kayo makakakuha ng voucher. And then, so ito na yung pangatlo. At pangalawa. So, ang pangatlo natin ay ito. So, ito naman yung pinupukpok. Ayan. Pinupukpok siya. Ang tawag dito, remache ba ang tawag dito sa Tagalog? So, ganyan siya. Okay? Hindi mo yan pwedeng pupukin na lamang ng ganyan kasi masisira yan. So, may kapartner po yan ganito. Okay? Ayan. May kapartner yan. So, ito ay medyo kailangan mag-i-invest po kayo sa ganitong klase ng lock kasi bibili pa kayo ng ganito. At kung 18mm po yung inyong magnetic lock, so for 18mm din yung itong ganito ninyo. So, iba pa yung size nung anong size yung isa? Maliit. Basta yung mas maliit. Okay? So, gagawa ko na lang po ng hiwalay na video ito kung paano natin ito pupukpukin. Okay, next. So, ito, ganito ang itsura ng dipukpok. Diba? Hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga ganito, mga pangtakip. Ayan. Dipukpok siya. Pupukpukin mo lang siya. Okay? So, kapag gumamit tayo ng mga pantusok-tusok, ayan. Ganyan naman siya. Kailangan natin ng pang-cover sa ibabaw. Pero it's okay kasi dyan naman lalabas yung pagiging creative natin. Kung gusto nyong lagyan ng kung ano-ano dyan sa ibabaw, pwede rin dyan mag-crochet kayo ng flowers and idikit nyo dyan. Para sa pandikit, speaking of that, gamit po tayo ng E7000 or anything na multi-purpose adhesive chuba-chuba. Okay? So, kung wala kayong ganito at meron kayong glue stick, go ahead. You can use that po. And, so ito, katulad ng sinasabi ko, ito kapag crochet naman, yung ganito natin, you can use this one, yung di tahi. Yan. So, dito naman papasok itong tahi version magnetic lock natin. Okay? So, ganyan. Safe na safe. Malinis yung ibabaw natin dito. But it looks boring kapag wala ka namang inilagay dyan. So, diskarte nyo na kung ano yung mga ilalagay ninyong pang ano dyan, abubot. So, for the handle naman mga kapatid, dahil marami ako nito, nabili ko na to last year pa, ito yung gagamitin ko sa mga project ko. Okay, ang tawag dito ay, snap hook. Okay, lahat ng mga materials na nakikita ninyo dito, ilalagay ko ang Shopee link kung saan kayo makakabili ng mas mura kasi may voucher. Pero, syempre, wholesale yon. Okay, so ito siya. Medyo pricey ito kasi napakaganda ng quality nito mga sis. Ito ay hindi po talaga nagta-tarnish, hindi siya nag-fade, hindi siya nasisira. Charot. About sa hindi nasisira, hindi ko sure. Pero matibay to kasi stainless siya. So, dito ay mahal kasi ito. Diba? But we can use this one. Ito. Alam nyo na to, diba? Ito yung ginagamit natin na sa mga pang wristlet din ng ating mga wallet na may tutorial naman ako. Ilalagay ko na lang din ang link ng tutorial ko dito sa comment section or sa description ng video natin. Okay? So, ano pa ba nakalimutan kong i-mention? Sa presyo. Okay? Sa presyo naman mga kapatid, depende. Nakita ninyo kung gaano karami yung materials na maaaring magamit natin, diba? So, yung presyo natin ay depende po kung gaano kamahal kamura yung materials na ginamit ninyo plus your skills. Sinabi natin your skills, depende po yan kung gaano katagal ninyo gagawin at kung nadalian ba kayo sa stitch or nahirapan. So, depende yan. Yung presyo natin pwedeng mag-start ng 200 pesos hanggang 350 pesos. Okay? So, kung may mga nakalimutan pa po akong i-mention sa video na ito, babanggitin ko na lang doon sa tutorial ng ating shell coin purse. Ayan. Bago ko makalimutan, itong mga ganito-ganito, meron akong ayan, mga resin flat back chuchu. Ito. Yan. So, pakita natin sa inyo. Pakita ko sa inyo. Sadan! Cute, no? Palitan natin. Ayan, habang pinapanood po ninyo ang pagpapalit ko ng iba't ibang kulay nitong ating sunflower na ito ay chichika ko ng kaunti, okay? So, yung ibang materials po natin ay maaari nyo mabili sa akin. So, na-mention ko na nga yung leather base, okay? Yes, meron tayo nyan. So, pair po yan kapag binili nyo sa akin. Yang mga handle na yan, yung ID hook at saka yung cream tube, meron din po sa akin yan. Meron din tayong mangilan-ngilang magnetic lock at saka meron din akong binibentang poly
propylene. Okay? So, konti lang po yung kulay na available sa akin kasi wala na nga akong Shopee. Opo, wala po tayong Shopee ha. So, rekta po tayo sa aking Facebook account kung gusto nyo pong bumili. Ang shipping fee natin ay start sa 54 pesos sa small pouch kapag ka NCR or Luzon. And then, the rest is, pag-usapan na lang po natin kapag ka nag-chat kayo sa akin. At siya nga pala, marami po akong 12-ply polyester. Ayan, marami pa po ako sa 200 grams and 100 grams. Mas mura ang presyo kumpara sa Shopee. Nakalimutan ko palang i-mention yung pinakamahalaga. Yung kung gaano karami daw po na yarn ang nagamit ko dito. So, hindi pa ako ganun kasigurado, nakalimutan kong timbangin. Pero, sa 100 grams na 12-ply polyester, makakagawa po kayo ng 3 wallet kapag ginamitan po ninyo siya ng leather base. Okay? So, titimbangin ko pa yung magiging final na wallet ko with the crochet version, and then i-update ko na lang po kayo. Ilalagay ko na lamang sa susunod kong video. So, yun lang naman siguro. Kung may mga katanungan po kayo, huwag kalimutang i-comment sa ating comment section. Ayan. Maraming salamat sa panunood. Bye!